Hello mga kalula, kumusta? Kumusta sa araw na ito? Meron lang ikikwento ng konti si Lola sa inyo. Ayon doon sa aking mga nakikita at naririnig tungkol sa anak na minsan hindi tayo magkakaintindihan. Pero totoo naman po yun. Sa talagang totoong buhay ay nangyayari po yun. Nangyayari talaga yan. Kahit sa akin man, nangyari na rin po yan. Pero tayong ina, kahit ilan bisis pa na nagkakamali ang ating anak, ating ito pinagtatakpan, ating itong tinatago o ating sinasabi sa harapan niya na anak ay mali ito ang iyong ginagawa. Kaya huwag mo itong ipagpatuloy dahil mali yan. Dahil tayong mga nanay, dahil isang nasasaktan tayo pag tayo ay may naririnig tayong hindi maganda sa ating anak. Ngayon, hindi ko lang maintindihan kung bakit ang isang anak nang dahil sa pera ay napagsalitaan niya ang kanyang nanay. Alam nyo, napakasakit yun sa isang nanay na pagsalitaan ka ng iyong anak, lalong-lalo na sa social media. Kung ano-ano ang mga sinasabi sa social media. Itong si Angelica at saka si Carl, hindi talaga natin alam kung anong punot dulo ng kanilang alitan. Kaya lang, sa mga nakikita ko at mga napapanood ko sa social media, at nagpa-interview na rin kasi yung nanay niya, na ang pera ng kanyang anak ay 3 bangko yan. Yung 2 bangko na malalaki ang laman ay 11 milyon ay sa ngayon ay nakuha na ng anak niya. Ang isang bangko naman na hawak niya na nakapangalan sa kanya kasi noong minor de edad pa yung kanyang anak, nakapangalan sa kanya. Kaya pinagbintangan siya na ginamit na kung saan-saan daw o hinut-hutan. Sa bagay, wala tayong pakialam doon kasi usapan mag-ina, hindi natin alam kung ano yung punot dulo. Pero hindi dapat yun na sabihin sa kanyang ina yung mga masasakit na tungkol sa pera. Alam nyo, alit lang na pera yan. Samantalang napakalaki ng pera mo, tapos ngayon kailan mo lang nakilala yung girlfriend mo ipagpapalit mo ba yan sa nanay mo? Yung nanay mo nung maliit ka pa, siya yung lagi mong kasama kahit saan ka pumunta, ginagabayan ka, pinaglalaba ka, pinaliliguan ka, hanggat hindi pa kaya sarili mo, ang nanay ay nandyan. Ngayon, nang hindi natin alam kung ano talaga ang pinakain sa'yo ng girlfriend mo, kung bakit tiwala ka sa kanya ng sobra-sobra. Oo, aminin natin, malaki ka na, may isip ka na, pero hindi naman talaga dapat na ganunin mo yung ina mo. Hindi talaga dapat. Pera lang yan sa amin din nangyayari din yan na nang dahil sa pera nagkakaganon. Pero nag-uusap-usap ang pamilya, tapos hindi na kwento kung kani-kanino, kayo rin ang mag-aayos. Sa ngayon umuwi ka ng Pilipinas dahil maraming pa-award ang ating gobyerno sa'yo. Pero alam mo, hindi ka man lang dumalaw sa iyong magulang, sa iyong mga magulang, mga kapatid, at mga lolo't lola. Alam mo, napakasakit sa isang nanay na mayroon isang anak na nagsalita sa kanya ng ganun. Imbis na tulungan mo sila dahil marami ka ng pera. Barya lang yan sa'yo Barya lang yan, kapiranggot lang yan.
Ang dami mong perang nahawakan, yung daming nagbigay sa'yo, ang gobyerno at ang napalalunan mo. Carl, magising ka. Matuto kang lumingon sa pinanggalingan. Kasi, oras na hindi ka lumingon sa pinanggalingan, o nasa taas ka ngayon, pero sana lang, hindi dumating ang araw na lokohin ka ng iyong girlfriend o nakapaligid sa'yo. Ang pamilya ay pamilya. Pamilya lang talaga ang talagang tutulong sa'yo hanggang sa huli. Kaya hanggat maaga pa, ayusin nyo ang kung ano man yung gulo na namamagitan sa inyong dalawa ng ina mo. Alam mo yung ina, ano lang yan, naghihintay lang yan na lapitan mo at humingi ka ng sorry at yakapin mo. Oras na magpakita ka sa ina mo at yakapin mo, sigurado ako papatawarin ka niyan, kasi ako ay isang ina. Sigurado ako papatawarin ka niyan hanggat maaga pa. Huwag mo nang pahabain pa kung ano man yung alitan ninyong dalawa. Ina mo yan, nanggaling ka sa sinapupunan niya. Kaya nakikiusap ako, Carlo, ayusin mo yung gulo nyong mag-ina, dahil naaawa ako sa ina mo na tuwing makikita ako kahit saan mag-interview sa kanya ay laging umiiyak. Dahil ayoko talaga nang makitang ang mga nanay ay umiiyak dahil sa anak. Anak ka lang eh. Anak lang kayo. Ang nanay ay nanay, ang tatay kapatid. Mga kapatid at lolo, lola. Dapat sila yung una mong tinulungan. Kapiranggot lang naman yung pera na nabawas sa pera mo eh. Patawarin mo na yung ina mo at magkaayos kayo. Hanggat maaga pa, mag-usap kayo ng iyong nanay. At bago ka sana bumalik sa ibang bansa ay dalawin mo yung nanay mo, yakapin mo at magkaayos kayo. Dahil masaya ang buhay kapag ang pamilya ay nagkakaisa, nagmamahalan hanggang sa huli. Dugot laman mo yan eh, dugot laman mo yan. Kaya nung una talagang tuwan-tuwa ako eh, kasi biruin mo, 2 gold medal ang iuwi mo dito sa Pilipinas. Lahat ng mga tao sa paligid, mga kinamayan mo na at ginakap mo at nakipag-usap ka sa kanila. Pero yung nanay mo, natiis mo na hindi ka nakipag-usap. Kung talagang mabait ka o ang Panginoon nakatingin sa'yo, makipag-usap ka sa nanay mo, ayusin mo kung ano man yung gulo para tuloy-tuloy ang blessing na darating sa'yo. Bahagian mo naman ang iyong nanay at ang pamilya mo, ang mga kapatid mo. Bahagian mo naman sila ng iyong tagumpay sa buhay. Hindi lang yung ikaw lang yung masagana at masarap ang buhay. Kaya pakiusap lang hanggat maaga pa ay makipag-usap ka na sa nanay mo at makipag-ayos ka na, Carlo, Yolo. At makipag-ayos ka na sa nanay mo. At hanggang dito na lang po yung aking vlog. Salamat po sa mga suporta ninyo kay Lola. At God bless po. At paki-like naman po at sa mga hindi pa nakakapag-subscribe kay Lola, paki-subscribe naman po at paki-pindot naman po yung bell para po lagi po kayong updated sa mga i-upload ni Lola. Thank you and God bless and bye.